Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakadakilang boksingero sa kasaysayan, si Muhammad Ali. Mula sa kanyang mga tagumpay sa ring hanggang sa kanyang mga pakikibaka sa personal na buhay, alamin natin ang kwento ng The Greatest. Tara't simulan na natin. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Muhammad Ali noong Enero 17, 1942 sa Louisville, Kentucky, USA bilang Cassius Marcellus Clay Jr. Sa edad na 12, nagsimula siyang magboxing matapos nakawin ang kanyang bisikleta. Dito nagsimula ang kanyang dedikasyon sa sport at sa edad na 18, nanalo siya ng gintong medalya sa light heavyweight division sa 1960 Rome Olympics. Pagsapit ng 1964, sa edad na 22, nakaharap ni Ali ang reigning heavyweight champion na si Sonny Liston. Binigla ni Ali ang mundo ng boxing sa kanyang mabilis at maliksing estilo at tinalo si Liston para maging bagong heavyweight champion. Matapos ang laban, inanunsyo ni Ali ang kanyang pagyakap sa Islam at ang kanyang bagong pangalan na Muhammad Ali. Noong 1967, sa kasagsagan ng Vietnam War, tumanggi si Ali na pumasok sa military service dahil sa kanyang relihiyosong paniniwala at pagkondena sa digmaan. Dahil dito, binawi ang kanyang titulo at pinagbawalan siyang lumaban sa boxing sa loob ng 3 taon. Ang kanyang tapang na manindigan laban sa sistema ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Noong 1970, nagbalik si Ali sa boxing at patuloy na nagpakitang gilas sa ring. Isa sa mga pinakatanyag na laban niya ay ang Fight of the Century laban kay Joe Frazier noong 1971, bagamat natalo siya rito. Ngunit noong 1974, sa tinaguriang Rumble in the Jungle laban kay George Foreman, muling napanalunan ni Ali ang heavyweight title gamit ang estratehiyang rope-a-dope. Sa kanyang karera, maraming klasikong laban ang ginawa ni Ali, kabilang ang trilohiya ng laban-laban kay Joe Frazier at ang Thrilla in Manila noong 1975. Noong 1978, tinalo niya si Leon Spinks para sa kanyang ikatlong heavyweight title, isang record na hindi pa nagagawa ng ibang boksingero sa panahong iyon. Noong 1984, na-diagnose si Ali na may Parkinson's disease, isang sakit na nakakaapekto sa central nervous system. Bagamat lumala ang kanyang kondisyon, patuloy siyang naging aktibo sa mga humanitarian at charitable causes. Ang kanyang pakikibaka sa sakit ay nagpakita ng kanyang tapang at determinasyon sa kabila ng kahinaan ng katawan. Noong Hunyo 3, 2016, pumanaw si Muhammad Ali sa edad na 74 dahil sa komplikasyon sa respiratory illness. Iniwan niya ang isang napakalaking pamana hindi lamang sa boxing kundi sa buong mundo. Kinilala siya bilang isang sports icon, tagapagtaguyod ng karapatang pantao at isang inspirasyon sa maraming tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Muhammad Ali. Naway nagbigay ito ng inspirasyon at pag-unawa sa kanyang buhay at mga naiambag sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento at talakayan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Dito sa Pinoy Wisdom.